Kasalukuyang humaharap ang China sa isa sa kanilang pangunahing problema tungkol sa depensa at ito ay ang kahinaan ng kanilang militar. Mula sa mababang moral, mga kabataang nagkakaroon ng mababang pananaw para sa pagiging sundalo at kawalan ng karanasan ay tinitingnang mga ugat nito. Ngunit ating mas pag-aaralang malalim ang kabuuan ng mga dahilang ito. Nagmamayabang ang China ng may pinakamalaking aktibong hukbo sa buong mundo. Ngunit sa ilalim ng malakatayuang anyo nito ay may kritikal na kakulangan. Ang aparato ng militar ng Chinese Communist Party ay nagpapahayag ng isang kaharian ng labis na kumpiyansa na tandaan ng isang lumalaking pagiging malupit sa paglipas ng panahon. Si President Xi Jinping ay patuloy na hinihikayat ang People's Liberation Army na manatiling handa sa digmaan. Isang maingat na direktiba, bagamat ito ay madalas na inuulit. Sa parehong oras, mas lalo na nga pumapasok ang mga aircraft ng China sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan at may malinaw na pag-usbong ng militar na mga ari-arian sa South China Sea. Sa ngayon, may hawak ng pinakamalaking kalsada sa buong mundo ang China at ang Communist Party of China ay naglalayong ipakita ang imahe ng kahanga-hanga na inaasahan na magbibigay babala sa pagtutol mula sa Taiwan. Gayunpaman, nahaharap ang People's Liberation Army sa isang malalang kakulangan, ang kalagayan ng kanilang mga kawani. Mga kadahilanan tulad ng nagugunaw na moral, limitadong karanasan at pangkaraniwang kagamitan ay malubhan nitong hinahadlangan ang kanilang kakayanan. Bilang resulta, may pangamba ang Communist Party sa posibilidad ng aktwal na digmaan. Dahil dito, medyo labis na pinalalakpakan ang imahe ng kapangyarihan ng militar ng China at isa sa mga pangunahing kahinaan nito ay ang mababang moral ng kanilang mga kawani. Sa China, kung saan kadalasang hindi nabibigyang respeto ang mga sundalo, may isang karaniwang kasabihan: ang mabuting bakal ay hindi nagiging pako, na nagpapahiwatig na karaniwang hindi naghahari sa mga sundalo ang mga marerespetadong tao. Pinalala pa ito ng dekada-dekadang one-child policy, kung saan higit sa 70% ng mga sundalong Chinese ay nag-iisang anak. Para sa mga magulang, ang pagkawala ng isang anak sa digmaan ay hindi lamang pagkawala ng anak, kundi pati na rin ang potensyal na katapusan ng kanilang lahi. Bukod dito, ang mga halaga ng Confucian na nagbibigay diin sa responsibilidad ng mga anak sa kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda ay nag-aambag sa pag-atubiling tanggapin ng lipunong Chinese ang mga kawalan sa militar. Bilang resulta, madalas na itinatago ng Chinese Communist Party ang aktwal na bilang ng mga nasawi, gaya ng nangyari sa alitan sa hangganan ng India noong June 2020. Habang bukas na iniulat ng India ang 20 na nasawi sa kanilang mga sundalo, nananahimik muna ang Chinese Communist Party at sa wakas ay kinimpirma ang pagkawala ng 4 na sundalo ng PLA 8 buwan pagkatapos. Marahil ay malubhang hindi tamang bilang. Ayon sa isang mga tansya ng US intelligence, maaaring itinatago ng China ang pagkamatay ng mga 20 hanggang 30 individual. Isa pang hamon mula sa karamihan ng mga isa-isang anak sa kanilang hanay sa militar ay ang pagkakaroon ng Little Emperor Syndrome, kung saan itinuturing na inuugmaan at mas kulang sa tatag ang mga recruit na ito. Upang tugunan ito, inilunsad ng Chinese regime ang mga programa na naglalayong patatagin ang mga kabataang lalaki, kadalasang ipinapakita sa mga makisig na rap video na may dramatikong mga imahe na makapangyarihang mga missile. Dahil sa tila ginagamit na ng People's Liberation Army o PLA ang mga missile bilang paraan upang mapunan ang kanilang mababang moral, lantarang mga dahilan na sa kilos ng isyong ito kapag isinasalang-alang kung paano sila itinuturing ng lipunan bilang may hina o nails. Pinatunayan pa ito ng pagtrato sa mga sundalong Chinese. Ang isang private ng US Army ay kumikita ng mahigit $20,000 kada taon bilang basic pay na nadadagdagan pa ng allowances para sa tirahan at pagkain na halos doble nito ang halaga. Sa malupit na kaibahan, isang recruit na Chinese ay kumikita ng $2,600 lamang kada taon. Kahit na isinasaayos ito sa purchasing power, ang halagang ito ay kalahati lamang ng tinatanggap ng isang American private bilang basic pay. Bukod dito, hinaharap ng PLA ang isang malupit na hamon pagdating sa karanasan. Ang huling malaking labanan na kanilang sinalihan ay halos 4 na dekada na ang nakalilipas.
ng matagumpay na pagtanggol ng veteranong hukbong sundalo ng Vietnam ang isang nabigong paglusob ng China noong 1979. Ayon sa Rand Corporation, ang takot sa kabiguan na ito ay patuloy na bumabaybay sa PLA. Gayunpaman, sa kabila ng malinaw na kasaysayan ng pagkatalo, maraming otoridad sa China ang nagpasyang bawasan ang kahihiyang yugto na ito na nagtutugma sa naratibo ng Beijing ng isang mapayapang pag-angat. Bilang resulta, maraming mga veterano ng PLA ang naging sawing palad tungkol sa kanilang papel sa digmaang iyon. Nakikita pa ng mas malalang isyu ang katotohanan na ang mga kaunti ng veteranong sundalo sa mga nasa aktibong serbisyo ay magre-retiro sa mga darating na taon na nag-iiwan sa militar ng kakulangan sa mga individual na may personal na karanasan sa digmaan. Sa halip ng mga veteranong sundalo, umaasa ng malaki ang PLA sa mga military training exercise upang suriin ang pagkakahanda sa digmaan ng kanilang mga puwersa. Bagamat inaangkin ng PLA na mayroon silang isang malaking permanenteng hukbo na binubuo ng 2 milyong aktibong sundalo, ang pinakamalaki sa buong mundo, ang malalaking bilang lamang ay hindi nagbibigay garantiya ng tagumpay sa digmaan. Ang pagsusuri sa PLA ay nagpapakita ng mga 1.5 ng hukbo ay binubuo ng mga kawani ng conscription. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang konsepto ng conscription sa China ay hindi ganoon kasimple sa maaaring mangyari. Sa katunayan, ito ay mas nauukit sa isang sistema ng voluntaryong conscription. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Taon-taon isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan ang conscription drives upang hikayatin ang mga individual na sumali sa PLA at hindi tiyak ang ratio ng mga voluntaryo sa mga sapilitang kinukumbinsi na maglingkod sa militar. Gayunpaman, may mga taong buong loob na naghahangad na maging mga conscription. Tulad ng nabanggit kanina, tumatanggap ng medyo kakaunting kabayaran ang mga mababang ranggo sa mga sundalong Chinese. Gayunpaman, para sa ilang mga individual na may mas kaunting pinansyal na kakayahan, ang bayad na ito ay sapat pa rin upang gawin ang kanilang serbisyo sa People's Liberation Army na kapaki-pakinabang. Karaniwang naglilingkod ang mga conscription ng 2 taon sa loob ng PLA na nauuwi sa pag-join ng halos 400,000 na mga bagong recruit sa mga hanay kada taon. Pagkatapos ng kanilang unang termino ng serbisyo, may opsyon ng mga conscription o mali sa PLA o kung nakakamit nila ang mga kinakailangang pamantayan na maging mga non-commissioned officers sa pamamagitan ng voluntaryong pag-apply. Gayunpaman, mayroong isang kahinaan sa tauhang siklo ng conscription ng PLA. Inilalantad ng tradisyonal na 1 beses kada taon na sistema ng conscription ang malalaking pagbabago sa lakas ng mga grupo na karamihan ay mga conscription, mga crew ng armas, mga platoon at mga kumpanya 2 beses kada taon. Sa Setyembre, halos 40 hanggang 50% ng mga conscription ay tinatanggal sa serbisyo at 6 na buwan na mamaya, isang bagong grupo ng mga pribado ang pumapasok sa unit. Bilang resulta, ang mga leader ng maliliit na unit ay kinakailangang ulitin ang pagbuo ng kasanayan at pagkakaisa ng unit gamit ang 2 magkaibang grupo ng mga tauhan taon-taon na nagpapatuloy sa siklong ito tuwing taon. Kinikilala ng PLA ang isyong ito at may hangaring magpatupad ng mga reforma upang malunasan ito. Gayunpaman, inaasahan na ang pagpapatupad ng mga reformang ito ay tatagal ng ilang taon. Kaya naman kung magkakaroon ng maagang tunggalian sa militar ng China, maaaring hindi ito maganap ng tulad ng inaasahan ng PLA. Kalab, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kahinaan ng militar ng China? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.